mga korap na politician, engineer ng Department of Public Works and Highway, kontraktor at iba pa na mga sangkot sa katiwalian dito sa ating bansa. Nakokonsensya ba kayo? Nakakatulog ba kayo? Kapag nakikita nyo sa telebisyon, sa social media, ang maraming nawalang buhay, nasirang mga bahay, nawasak na mga ari-arian sa Kabisayaan at dito sa Luzon, dulot ng mga pagbaha. Maaring hindi lahat kasalanan nyo ito. Pero yung pong inyong ginawang pagsasamantala sa daang milyon, bilyon o trilyon sa dekada ng panahon, paulit-ulit na korupsyon. Kahit anong inyong pagdidinay sa publiko, paggamit nyo ng kapangyarihan at pera para inyong pagtakpan ang katotohanan na kayo ay sangkot, hindi po yan mabubura. Ang konsensya ang uusig sa inyo. Nakakatulog pa kaya kayo sa mga mararangyang mga bahay? 24/7 na masarap na buhay? May mga private jet kayo, may mga chopper kayo, may mga bakasyonan kayo. Air condition ang inyong mga bahay at opisina. Mga luxury car na ginagamit nyo, mga mamahaling alahas, maraming mga bank account, milyon-milyon, bilyon ang nakadeposito. Pero naglulumiyad ang mahigit 224 na buhay na nawala dahil binaha sa Cebu. Marami pang ari-arian dito sa Luzon, Southern Tagalog, Central Luzon, na mga binaha. At ito po ay nangyayari at maaari mangyari pa dahil sa pagnanakaw na ginawa ng mga proponent sa mga project ng mga congressman, senador, maaaring gobernador, mayor, may kinalaman din. Kontraktor, mayor, gobernador, kontraktor, senador na mayroong dami na mga kontraktor na kakampi. Nasaan kayo ngayon? Kung maganda ang inyong kinalalagyan, yung konsensya nyo, yan ang uusig sa inyo. Walang tao na walang konsensya. Walang tao na hindi makukonsensya. Maniwala kayo. Maaaring nagdi-deny lang kayo, kunwari ay stable kayo, kunwari ay happy kayo. Pero sa kabila ng lahat, pag nasa loob ka ng kwarto mo, pag nasa loob ka ng bahay mo, at nag-iisa ka, nasa banyo ka, nasa kotse ka, nasa opisina ka, saan ka man nandun nag-iisa, uusigin kayo ng konsensya nyo dito sa nangyayaring ito sa ating bansa. Hindi man lahat ng mga pagbaha at ang nangyayari sa ating bansa ay kasalanan nyo, pero naging bahagi kayo, lalo na po yung talagang nagpayaman. Kasama ang inyong mga mahal sa buhay, pamilya, mga anak, kapatid, asawa. Kung hindi nyo kinusinte ang inyong kasamahan sa pamilya ng pagnanakaw sa gobyerno, hindi siguro gaganda ang buhay nyo at hindi siguro mangyayari ang ganitong kalamidad. Kaya ang kasalanan ng politiko, hindi pwedeng hindi madamay ang kanilang pamilya. Lalo na po yung maluluho ang buhay dyan. Na ginamit ho ay ang kaban at pera ng mamamayan. Daang milyon, bilyon, trilyon ang nawala. Kung nagamit ng tama, baka nabawasan yung napakaraming buhay na nawawala taon-taon or monthly kapag nagkakaroon tayo ng kalamidad. Nasaan po kayo ngayon? Uulitin ko, opinyon ko ito at aking observation. Hindi kayo patutulugin ang inyong konsensya. Yung mga nagpayaman ng sobra sa kaban ng bayan. Umabuso. Kahit na anong ganda ng mga property nyo, mansion ng mga bahay nyo at bakasyonan nyo. Nag-a-abroad kayo sa mga mayamang bansa. VIP treatment ang galaw nyo at mga pagbibiyahe nyo. Mga business class pa kayo sa mga aeroplano. VIP ang dating nyo kahit saan kayo makarating. Pero kung galing sa kalokohan, galing sa kaban ng bayan, may limitasyon yan at may kabayaran yan. Uusigin pa rin kayo
pagdating ng araw. Ang pinakamabigat na kalaban ay yung kayo hindi makatulog o konsensyahin kayo dahil sa inyong ginawa. Yan ay pwedeng nangyayari na hindi lang nyo aaminin. Yan ay mangyayari, ayaw nyo, hindi nyo maiwasan. Hindi ko kayo tinatakot. Ang pang-aabuso sa mga mahirap na Pilipino, pang-aabuso sa kapangyarihan at pera ng taong bayan, meron niyang kapalit. May kapalit yan. Abangan ninyo. Hindi ito pagbabanta. Kung sinong gagawa niyan, hindi natin alam. Yung hindi kayo makatulog, hindi kayo makakain ng ayos, hindi kayo mapakali, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo, hindi nyo alam kung paano ididepensa ang inyong kayamanan, ang inyong pagkakamali at pang-aabusong ginawa, yun na yun. Kung nararamdaman nyo yun, may pag-asa pa. Ibalik nyo ang inyong ninakaw na pera. Aminin nyo ang inyong pang-aabuso at tumarap kayo sa magiging kaparusahan ng batas. Sa kasalukuyan pong investigasyon, kasalukuyan pong paghahabol ng gobyerno sa inyo sa pagpapairal ng batas, rule of law, due process ang binibigay, pasalamat kayo may due process pa. Pero dun sa inyong pag-aabuso sa kapangyarihan, walang due process ang mga may-ari ng pera. Inabuso nyo at tinakawan nyo ng walang kalaban-laban. Pero ngayong hinahabol kayo ng batas, hinahabol kayo ng gobyerno, rule of law, due process ang pinapairal ng pamahalaan. Mabait itong gobyerno dahil yan ang ginagawa. Pero sa totoo lang, napakatindi po ng inyong naging kasalanan. Ano man ang inyong sarap ng buhay noon, ngayon at sa darating na araw, yan po ay may kabayaran. Kaya itigil na po ninyo, mga abusado. Huwag na kayong magkaila. Totoo yung kontraktor, gobernor kontraktor, mayor kontraktor, at mga politiko kontraktor. Kasapakat ang mga nasa gobyernong pinagkukunan ng pera, nag-release ng pera galing sa mamamayang Pilipino. Sa dami po na nangyayari sa ating bansa, sirang-sira na ang imahe ng ating bansa sa korupsyon, pero nagsasamantala, kakaunti lang ang abusado, ang inaabuso, mamamayang Pilipino. Milyong Pilipinong naghihirap, milyong Pilipinong biktima ng kalikasan, biktima ng korupsyon dito sa ating bansa. Mabuti lang po at ngayon ay pinatigilan ng Pangulo at kayo hinahabol na. Suportahan natin ang pagpapail ng mga kaso at mga ebidensya. Tulungan natin ang pamahalaan humahabol sa mga abusadong politiko, kontraktor at mga taga-gobyerno. Tamang-tama po itong mga panahong ito.